Habang patuloy ang pagmutasyon ni Chobei at sumalakay ang mga galamay na tila ugat, napilitang kumilos ng mabilis si Gabamaru upang umiwas, ngunit tinamaan pa rin ng isang malakas na latay. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado, maayos na lumapag at agad gumanti gamit ang nagliliyab na nanjutsong apoy. Bagaman sumiklab ng matindi ang apoy at tinupok ang mga ugat, hindi pa rin sapat ang lakas nito upang pabagsakin ang immortal na nilalang. Hindi pinahinga ang kalaban, sumugod agad ang halimaw, iwinasiwas ang brasong naging sandatang pandurog at ibinagsak ng ubod lakas, kasabay ng sunod-sunod na atakeng muntik ng pumilit kay Gabamaru na gamitin ang apoy ng pagdurusa bilang depensa. Sa gitna ng naglalagablab na labanan, biglang nalito si Chobei sa sarili niyang kilos. Hindi niya maunawaan kung bakit sa tuwing nakakakita siya ng kakaibang mga spiral, sumisiklab ang matinding galit sa loob niya. Unti-unti siyang nawalan ng katinoan, at iisa na lang ang nais, kitilin ang buhay ng ninja sa harap niya. Sa kabila ng kalituhan, mas lalong tumitindi ang hangarin niyang puksain ang kalaban. Nagtaka si Tenza kung bakit hindi niya gamitin ang tao. Hinihintay pa ba niyang tuluyang mapahamak? Ngunit ayon kay Mei, pansamantalang nakaselyo ang alaala ni Gabamaru, kaya hindi niya magamit ng maayos ang tao. Dahil dito, lalo siyang nalagay sa panganib habang tumatagal ang laban. Sa harap ng kamatayan, nanatiling kalmado si Gabamaru, at lihim na handang isakripisyo ang sarili upang hilahin pababa ang kalaban at tuluyang wakasan ang banta. Ngunit sa tuwing susubukan niyang gawin ito, may di maipaliwanag na puwersang pumipigil sa kanyang isip. Kahit mahirap umatras, napilitan siyang kalimutan iyon nang muling sumalakay si Chobei. Nang makita silang parehong lumusob na handang mamatay, nabigla ang mga nakapaligid. Ang layunin nila ay makuha ang kapatawaran, kung mamamatay sila rito, mawawalan ng saysay ang lahat. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Toma na ang kapatid niyang lumalaban ng buong buhay ay ginagawa iyon para protektahan siya. Dahil sa kahinaan niya, napunta si Chobei sa ganitong kapahamakan. Ngunit huli na ba ang lahat? Ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na sakit para sa kapatid. Habang tumatagal ang laban, lalo pang nilamon si Chobei ng kabaliwan, hanggang makalimutan na niya ang sarili. Bago tuluyang lamunin ang dilim, isinugol ni Toma ang sarili upang gisingin ang kaluluwang unti-unting nagiging halimaw. Mapait niyang napagtanto na akala niya ay magkasama silang lumalaban, ngunit sa katotohanan, ang kapatid lang niya ang nagdadala ng lahat. Dahil sa kanyang takot at kahinaan, napilitang umabot sa sukdulan si Chobei. Para kay Chobei, bahagi lang siya, ngunit para kay Toma, ang kapatid niya ang buong mundo. Sa oras na iyon, rumaragasa si Gabamaru, handang isagawa ang sabayang kamatayan. Napilitan si Mei na pakawalan ang kapangyarihan upang pigilan sila bago pa tuluyang maganap ang trahedya. Biglang gumuho ang lupa sa paligid ni Gabamaru, ngunit nakapagsipa pa siya, pinatama ang bato sa ulo ng kalaban at napatulala ito. Sa huling sandali ng katinoan, naihatid ni Chobei ang kapatid sa ligtas na lugar bago siya tuluyang mahulog sa napakalalim na bangin. Matapos gamitin ang kapangyarihan, nanghina si Mei at bumagsak sa bisig ng matandang mandirigmang si Gantetsusai. Paglapit ng grupo ni Sagiri, laking gulat nila nang makita na ang munting bata ay naging isang dalagang maganda. Sa kaguluhang naganap, napagtanto ng lahat na ang isla ay puno pa ng nakakakilabot na hiwaga. Pagsikat ng araw, unti-unting lumitaw ang mga kakaibang estatwa, dahilan upang manginig sila sa takot. Kung ilusyon lang ang lahat, sino ang nasa likod ng manipulasyong ito? Bilang matagal nang naninirahan, alam ni Hoko na ang lugar ay binuo sa mapanlinlang na paraan. Noong una, tinanggap na niya ang kapalaran, ngunit nang masaksihan niyang nag-api ng mga ito ang Tensen, muling sumiklab ang pag-asa sa kanya. Tiyak na sila ang magiging puwersang magpapabago sa isla. Ngunit napaisip siya, kapag dumating ang panahong iyon, mananatili pa kaya ang kanyang sarili? Paglabas sa tarangkahan, muling nagtagpo ang grupo ni Sagiri at ang iba pa. Gayunman, nanatiling palaisipan kung bakit ligtas pa rin si Mei kahit labis ang nagamit niyang enerhiya. Nagpasalamat si Hoko sa grupo, at labis na humanga nang makitang buo pa rin ang kanilang lakas matapos harapin ang mga halimaw, at nakabihag pa sila ng isang ermitanyo. Sa loob ng 1,000 taon, ngayon lang siya muling nakakita ng munting pag-asa. Ang dinala ng mga taong ito sa isla ay hindi lamang kaguluhan, kundi isang pagbabagong higit pa sa kanyang inaakala. Noon,
Madalas magtsaa at makipag-usap si Sagiri sa matabang lalaki. Kaya nang mabalitaan niyang nasawi ito, labis siyang nasaktan. Dahil kakaunti na sila, iminungkahi ni Xian na umatras agad mula sa kastilyo. Ngunit ang problema, walang malay si Gabamaro at hindi may lilipat. Kahit nasaan yung dalaga na si Mei, sa paningin ni Sagiri, isa pa rin siyang batang dapat alagaan. Samantala, pinayuhan ni Gantetsusay si Xian na tigilan ang balak na bumuo ng grupo para makatakas. Binigyan na niya ng pagkakataon ang taksil, pero nananatili itong tikom, kaya handa na niya itong patayin. Tutol si Sagiri, naniniwalang may pinagdaraanan ito. Ipinahayag niyang hindi na siya papayag na may mamatay pa sa harap niya. Habang handa nang magharap ang dalawa, naputol ito dahil sa kritikal na kalagayan ni Gabamaro. Ayon kay Xian, malala na ang kondisyon ng ninja. Dahil sa labis na paggamit ng tao, napinsala ang kanyang pinakaugat ng buhay. Ginawa na ni Fuchi ang lahat upang pagalingin siya, ngunit hindi gumagaling ang sugat, tila pati ang kanyang mismong asensya ay nasira. Biglang nagising si Gabamaro at nasalayan ang mga estrangherong nakapaligid. Nagkunwari siyang mahinahon ngunit hindi pinayagang lapitan ni Sagiri ang sugat. Iginiit pa niyang wala siyang pakialam sa sariling buhay. Dahil sa pagdududa, tinanong siya ni Sagiri tungkol sa tunay niyang pagkatao. Pumikit siya at tinawag ang sarili na isang hungkag, saka biglang umatake, ngunit agad napigilan. Tulad ng hinala ni Sagiri, nagulo ang kanyang alaala dahil sa tao. Maging si Xian ay naramdaman na unti-unting nauupos ang kanyang kaluluwa. Sa dami ng sugat, malinaw na walang tigil siyang lumaban mula nang mahiwalay sa grupo, bumabagsak man, pilit bumabangon ng hindi nagpapahinga. Naantig si Sagiri at marahang lumapit, tinanong kung bakit siya narito. Ipinaliwanag niyang sa tamang paggamit ng pagkakatugma, maibabalik niya ang nawawalang alaala. Iginiit niyang hindi siya kaaway, kundi mapagkakatiwala ang kasama. Ngunit tumanggi ang matigas na binata, kaya naubos ang pasensya ni Sagiri at napilitan siyang gumamit ng lakas upang pigilan ito. Sa kabila nito, nakaramdam siya ng hiya at kakaibang tuwa, dahil sa wakas, nakaganti rin siya habang wala ng lakas si Gabamaro. Isinantabi ni Sagiri ang galit at tumuon sa paggamit ng tao upang tulungang makabawi si Gabamaro. Napatulala si Mei, namumula, dahil ang paraang ito'y kahalintulad ng lihim na teknik ng Tensen, ang pagdaloy ng tao sa pisikal na pagdikit. Kahit kakaiba, napansin ni Xian na lubos ang pagkakatugma ng kanilang enerhiya. Pagkatapos, inutusan ni Sagiri si Gabamaro na makipagtulungan kung nais niyang makabalik sa taong naghihintay sa kanya. Sa sandaling iyon, bumuhos ang alaala ng kanyang mayanhing asawa sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, matapos makaligtas sa pagbagsak, napagtanto ni Choubei na sinisipsip ng tao ang isang mapanganib na kapangyarihan sa loob niya. Ngunit hindi siya natinag, lalo pa siyang nanabik na makita ang kapatid at itinuring ang mga paparating na halimaw bilang pagsasanay sa kanyang bagong lakas. Samantala, nagpa siya ang grupo na lumipat sa tagwang na tuklasan ni Gantetsusay. Nais din niyang sukatin kung gaano nga ba kalakas ang mga Tensen. Naalala ni Yuzuriha ang laban, 5 tao ang kinailangan para mapabagsak ang isa. At dahil ginulo nila ang teritoryo nito, tiyak na mapapansin sila agad. Nang maibalik ang alaala, humingi ng paumanhin si Gabamaro sa abalang dulot niya, at inaming naunawaan na niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng tao ng kalaban. Alam niyang kung aalis silang walang nakukuha, walang kapatawarang ibibigay ang shogunate at haharap pa rin sila sa kamatayan. Biglang nagtanong si Yamada Asiman Tenza, posible kayang ang asawa sa alaala ni Gabamaro ay isa lamang ilusyon na nilikha ng pinuno ng nayon. Kung totoo iyon, mawawalan ng saysay ang paghahanap sa elixir. Ngunit mariing iginiit ni Gabamaro na totoo ang kanyang asawa, ramdam niya ito sa puso. Kahit magulo ang isip at pira-piraso lang ang alaala, malinaw pa rin sa kanya ang anyo ng kanyang mayanhing asawa, ang matang kumikislap sa ngiti, tinig, at natatanging halimuyak. Ang init ng kanyang paghawak ay hindi kayang pekain. Para patunayan ito, kailangan niyang mabuhay at makaalis ng isla upang muling makapiling siya. Sa kanyang mga salita, ngumiti si Sagiri bilang pagsang-ayon, at maging si Gantetsusay ay napahanga sa kanyang paninindigan kaya handang tumulong. Habang nagsasalita si Gabamaro, napansin ni Xian na lumalakas ang agos ng tao sa kanya, patunay na ang may pinanghahawakan ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Sa kabilang panig, matapos lipulin ang mga halimaw,
Nakaharap ni Choubei si Jika, na walang humpay na hinahabol ang pumatay sa Tencent.